Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. I'm back. At sana saan mang kayong dako ng mundo naroroon ay nasa maayos kayong kalagayan. Thank you once again for allowing me to be with you today. At salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin, sa inyong mga pintuan at inyong mga tahanan. Wala muna tayo mga joke for today. Dahil ako'y nanggigigil dito sa ating sa ating kasalukuyang issues. Kasalukuyang nandoon sa Davao at nakapasok sa loob ng compound ni Kibuloy, doon sa kingdom ni Kibuloy, ang ating mga kapulisan na humigit kumulang nasa 2,000 katao na ginagawang issue ng mga pro-Kibuloy. At ako'y nagpapasalamat dito kay General Torre for standing his ground. Ginagampanan ni General Torre ang kanyang tungkulin at ginagawa niya ang mga dapat gawin para i-serve ang warrant. At lubos ang ating paghanga sa kanyang ginagawang trabaho. Sa totoo lang, nung unang makilala ko yan si General Torre doon sa nangyari doon sa Quezon City, yung isang ex-police officer na napak ng biker at nag-press conference si General Torre kasama yung ex-policeman na yon, medyo hindi maganda ang image sa akin ni General Torre. Pero nung nag-resign siya doon sa kanyang posisyon dahil sa pangyayaring yon, bumalik ang respeto ko sa kanya. At lalong gumanda ang tingin ko sa kanya bilang isang opisyal nung paano niya hinandle yung sinasabi na sasampalin daw siya ni Baste. At ngayon naman, kung paano niya hinahandle itong ginawang pag-serve ng warrant dito sa compound ni Kibuloy. Saludo po sa iyo, General Torre. At ang ganda nung palitan nila nung salita at maganda ang mga sinagot niya doon kay Attorney Torion. Eksaktong-eksakto doon sa gusto kong isagot kung ako man ang nasa katayuan niya. Na hindi ito ang panahon para magtalo tayo, attorney. Kung may reklamo ka, magdemanda ka na lang later on. In the meantime, hayaan nyo magtrabaho kami. Alam kong ginagawa mo trabaho mo, attorney, pero ginagawa rin ng kapulisan ang trabaho nila. Sabi nga you cannot fight City Hall. Although iba nakaupo, hindi masyadong kakampi ng pulis yung nasa City Hall diyan, nasa munisipyo. Pero ito may basbas ng gobyerno, later on gusto niyo i-demanda dahil sa tingin niyo mali ang ginagawa ng mga pulis, i-demanda niyo ang gobyerno. Tingnan natin kung sino ang mas malalim ang resources kung magdedemanda kayo. Kung mas malalim ang resources nyo against the government.
So gano'n na nga po 'no, kasalukuyan at actually katatapos lang ng, press conference ng, ating, Chief PNP ni Marbil, kasama nga rin si General Torre, at lumalabas na mayroon palang mga tao diyan talaga. Mayroong mga miyembro sila na gustong-gusto ng umuwi ng mga kanilang mga pamilya na pinipigilan para meron silang mga slave diyan sa loob. Pinipigilan dahil gusto nila meron silang nautusan diyan at meron silang magbabarikada. Kawawa ang mga taong ito. Pinagpapalimos sa labas ng, kingdom nila. Isipin mo kingdom pero namamalimos ang mga membro. Para meron silang impangtustos sa kanilang maluhong pamumuhay. Hindi dapat palakpakan yan. Dapat yan pagtawanan natin. Although nakakalungkot na eksperyensya yan para doon sa mga miyembro na nagagamit ni Kibuloy. Pero nakakatawa na sobra ng masyadong pagrespeto nila kay Kibuloy na hindi naman karapat-dapat. Masyado nung pumasok sa ulo ni Kibuloy ang pagiging hari niya. Pumasok na sa ulo ni Kibuloy na siya ay anak ng Diyos. Anak ng... Bihira. Kawawa ang mga tao. Meron pang isang nagsalita, nasa taga-Samar pa. Nakarating dyan para maghanap yata ng hanap buhay o mag-aral. Pero nung maging miyembro ni Kibuloy, hindi na nakalabas at ginawa nilang, yun nga, taga-benta ng kung ano-no. At sa awa ng Diyos, meron dalawa na nasagip, na napuntahan ng kanilang kapamilya para ilabas doon sa compound dahil nga nakikita nila na medyo nakakatakot na sitwasyon dahil sa pag-raid ng kapulisan. Although sa totoo lang, hindi naman nakakatakot yun dahil ina-handle naman ni General Torre ng maayos yung pag-serve ng warrant. Hindi naman nakakatakot na ang mga pulis ay mga professional. At mas kumpiyansa na raw ngayon, mas confident si General Torre na nakapag-initial na sila, surveillance doon sa area at nakikita na nila na talaga ngang nasa loob lamang sa loob ng compound si Kibuloy. Meron nga lang talagang mga napaghandaan talaga nila ito. Meron na talaga silang mga tunnel na existing kung saan nagpapalipat-lipat si Kibuloy. Pero lumalabas, natitrace na nila doon sa instrumentong ginagamit nila, yung isang parang isang heat-seeking device na kung saan nakikita mo, image siya, nagki-create siya ng image because of your yung sa emission ng heat ng katawan ng tao. So nakikita nila na talagang may movement, meron silang mga images na nakita na nagpapalipat-lipat nga. Hindi lang nila mahanap yung kasalukuyan nilang hinahanap yung mga entrada, yung entrance ng mga tunnel na ito. Kaya sana naman matapos na ito sa lalo't madaling panahon. Ngayon, maganda naman yun ng kinalabasan ng conference, ng press conference at nakita natin na kumpiyansa si General Torre na may mangyayaring magandang resulta dito sa kanilang ginagawang pag-raid o pag-ocular dito sa loob ng compound. Hindi ko nga lang maintindihan hanggang ngayon bakit itong mga diehard ni Kibuloy ay hindi pa rin nila makuha na sila ay ginagamit lang ng kanilang pastor.
Bakit hindi pa kayo magising? Hindi niyo ba naiisip na bakit ang inyong sinasabing ang nagki-claim na anak ng Diyos ay nagtatago sa batas? Bakit yung mga reklamong kriminal, lalong-lalo na yung human trafficking at tawag dito, yung mga meron pang pangmomolestya, sexual molestation, at meron pang rape. Eh bakit ayaw niyong paniwalaan yung mga nagrereklamo? Bakit si Kibuloy pa rin ang pinaniniwalaan nyo? Ano bang meron na pakinabang ninyo at hindi nyo maalis-alis ang loyalty nyo kay Kibuloy? Yun ang hindi ko maubos maisip. Lalo na itong isang Eleanor Cardona. Ito ay nagde-demand ng respeto sa kanilang compound. Paano mo nga irerespeto yung compound na yan kung nagtatago kayo ng kriminal? Kung hindi pa yan convicted, iharap nyo sa korte. Dahil yung claim nyo, hindi pa siya kriminal dahil hindi pa siya convicted. Eh bakit pinagtatago nyo? Eh anak ng Diyos yan. Dapat ang anak ng Diyos walang kinakatakutan at yan ay pure ang kanyang espiritu, ang kanyang soul at walang kasalanan. Dapat din humarap sa husgado dahil siya ay anak ng Diyos at kayang-kaya niyang lusutan ito at para niya mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan bilang anak ng Diyos. Hindi niyo ba makuha yon? Hanggang ngayon, masyado kayong mga blind followers, mga bulag kayo. Hindi nyo nakikita pinagagawa sa inyo ng pastor ninyo, ginagamit lang kayo. Pati itong mga vlogger na uto-uto. Wala kayong ginawa kundi ipagtanggol si Kibuloy. Hindi na kayo nakonsensya, hindi na kayo naawa sa mga biktima. Mga tinamaan kayo ng. Tinamaan kayo ng. Tinamaan kayo ng. Etong Cardona na to, grabe ito, kung makasuporta. Bakit hindi man na isasama sa demanda to? Paki-review nga po, baka naman talagang may sabit din ito sa kaso. Sobrang makapagtanggol kay Kibuloy eh. Itong si Cardona, napanood ko kagabi, galit na galit. Nagbanta kay PBBM. Susugod daw sila sa Malacanang. Nyeta. Ano nangyayari sa mga utak nyo? Nasa 8 million daw sila. Tinatawagan niya lahat ng mga miyembro sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salakayin daw Malacanang, pababain si Bongbong Marcos. Ano nangyayari sa utak nitong babaeng ito? Yung maisog rally nyo, walang umaattend. Pupunta ka pa sa Malacanang para mag-people power. Eh yung mga maisog rally nyo, siyempre kasama nyo talaga yan. Marami na yata 50. O 100 na siguro. Sige, bigay ko na yung 100 sa inyo. Kayo nagpaparami ng tao dyan, di ba? Kayo pumupunta dyan, mga maisog. Kayo rin yan. Tumigil na nga lang kayo, di ba? Kasi wala kayong makuhang tao. Tapos yung magbabanta ka ng people power, pupunta Malacanang. Ulo. Paano ka makaiipon ng milyon? Eh yung may isog rally nyo, marami na yung 100, 50. Itong si Roque,
World premiere pa sa Amerika. Ano, ilan lang na tao doon sa kwarto. Ano yan, yung pinagmamalaki yung ebidensya na pulburong video. Ilan lang kayo doon. O ngayon, isa ka na rin sa mapapailan ng mga kaso. Nasa watchlist ka na rin. Tapos, nung makontempt sa Kongreso, nakulong ng 24 hours, akala niya si Mahatma Gandhi na siya. Paglabas niya kinabukasan, akala niya, martir na siya. Nagtalumpati sa EDSA, nagtalumpati kagad sa EDSA. Pero, grabe ang suporta mo, ang lakas din. Nakakagulat din yung suporta ni Attorney Roque. Nung magpunta sa EDSA, grabe rin ang biglang nagdagsaan tao. Ewan ko, tao pala yun, hindi yata tao yun. Alam mo, sa totoo lang, hinahangaan ko nung araw to si Harry Roque. Kasi sharp, matalino nga eh. Lalo na nung hindi pa siya loyal kay Duterte. Yung medyo lumalaro-laro pa siya ng neutral. Nagagalingan ako sa kanya, sa totoo lang, matalino talaga yung mama. Kaya lang, nung naging na siya, naging very loyal na siya doon kay Duterte, nasira na yung kanyang personality sa akin. Of course, baliwala naman ako sa kanya. Okay lang yun. Pero yun na nga, nung pumunta siya sa EDSA, maniwala kayo sa hindi, grabe ang suporta na pumunta sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, nasa double check yung figure. Madami sumuporta sa kanya. At hindi nyo paniniwalaan na ganun kalaki ang following ni, hindi nyo kaakalain na ganun na kalaki ang following ni Attorney Roque. Yun. Mahigit 10M. Grabe. Isipin nyo yun. May pumunta mahigit 10M. Sikat pala talaga itong mama na to. Grabe. Kinabahan ng gobyerno dahil dun sa suporta na nakita sa kanya. Sino ba naman hindi matatakot sa 10M? Grabe yun. Dumating ang 10M doon sa EDSA nung nagtalumpati siya. Sampung multo. Sampung multo. 10M. Sampung multo. Ito namang si Cardona. Eleanor Cardona. Alam ko, ano to? Secretary General yata ito ng Kingdom. Galit na galit yung Ali. Dahil doon sa pagpasok ng mga pulis sa Kingdom. Tinatawag nilang Kingdom. Kingdom ni Kibuloy. Hindi po ito Kingdom ng Diyos. Kingdom daw ni Kibuloy. Pero bahala siya. Siya na lang tumatawag ng Kingdom dyan. Anyway, galit na galit yung Ali. At nagtatawag, sabi niya, lahat ng 8 million members nila. 8 million? Nung una, ang claim nyo, 6 million lang eh. Claim nga rin ninyo yun, 6 million. Ngayon, 8 million agad? Hindi naman siguro ganun karami pa ang uto-uto. At alam ko marami nang kumakalas dyan sa
mga miyembro ninyo mga uto-uto na natatauhan na. Nagigising na sa katotohanan na ginagamit lang kayo. Kawawa naman ang mga ito. Magising na po kayo, ginagamit lang po kayo ni Kibuloy para mag-amas siya ng pera. Isang araw lang, meron pa. Nasa restaurant ako, may lumalapit pa sa akin, nagbebenta pa ng mga candy. Alam ko, isa yan sa mga taga-benta ng mga, taga-benta ng mga produkto niya para mayroon kayo entrega diyan kay Kibuloy. Kawawa naman yung bata. Hindi pa natatauhan. So yun na nga, kasalukuyan po, nagmamarcha na ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para pababain si PBBM. Sabi nga ni Eleanor Cardona, kabahan ka na PBBM. Hindi na nga nag-PBBM ito. Bongbong na nga tawag niya. Kabahan ka na Bongbong Marcos. Ito yung before the raid pa. Alam ko ito sa programa ng SMNI. Nagsalita ito bago pa magkaroon ng raid. Sabi niya, hindi na namin naantayin si General Torre. Uunahan na namin kayo papuntang Malacanang. Lahat ng miyembro namin, tinatawagan ko, pumunta na tayo sa Malacanang, pababain natin si si Bongbong Marcos. At natupad na nga po, dahil nga ito sa pagpasok ng grupo ng kapulisan sa pamumuno ni General Torre, eto, nagmamarcha na po sila papuntang Malacanang. At sa maniwala kayo sa hindi, nagather po nila yung 8M. Nagkalat po sila dyan sa lahat ng kalsada ng Manila papuntang Malacanang. 8M po. Tama po, 8M. Ang kasalukuyang naglalakad diyan sa Manila papuntang Malacanang. Nakakalungkot po na ang katotohanan na talagang nagather nila ang napakaraming M. Multo po. 8 multo. Ibig sabihin, wala akong makita. Diyan sa kahabaan ng mga kalsada sa Metro Manila, wala po akong makitang naglalakad na mga miyembro ng KOJC. Yung 8M, 8 multo. Walang makita. Yung kay Roque, 10M. 10 multo. Etong kay Cardona, 8M. Bali 18M sila. 18 multo. Tigilan nyo na kasi yan. Walang mangyayari sa buhay nyo dyan. Sobra kayong mga loyal sa mga maling personalidad. Diyan lang muna po. Bantayan pa po natin ang mga pangyayari sa Davao at nakamonitor po ako sa mga latest news at ibabalik ko po sa inyo yan, yung mga balitang yan. At hanggat meron tayong mayroon pa mga sinusubaybayan dyan at pag may latest, babalik po tayo sa pagre-report sa ating mga kababayan. Maraming salamat at sana po ay yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and please hit the notification bell at saka yung like button as well. And baka pwede namang mailambing na i-share na rin natin ito sa inyong mga kaibigan at mga pamilya. Thank you so much po. Magandang araw muli saan man kayo nasaan mang dako kayo ng mundo ngayon.